Kumusta? Nandito na naman tayo para sa isang masinsinang pagimay. Ang hawak natin ngayon ay itong aklat ni Chris R. Villases, Passing the Torch Well Beyond Dependency, Building Self-Sustaining Churches Through Indigenous Leadership. Ang malaking tanong dito, paano ba talaga makakabuo ng mga simbahang hindi lang basta na itayo, kundi alam mo yun, tunay na nakatayo sa sariling paa at pinapatakbo ng mga leader na galing misma sa kanilang komunidad, sa kanilang kultura? Tama. At isang mahalagang punto agad dyan, di ba? Hindi lang ito tungkol sa pagtatayo ng simbahan bilang organisasyon. Mas malalim pa. Ang pinag-uusapan dito ay empowerment, yung pagbibigay kapangyarihan, tsaka yung halaga ng kultura. At paano makakalikha ng mga kilusan na pamatagalan talaga. Oo nga. Ang misyon natin ngayon ay himayin. Bakit ba yung mga sabihin nating tradisyonal na paraan sa misyon, parang madalas dun nauuwi sa pagdepende sa labas? At syempre, ano itong alternatibo na offer ni Villases? Ito nga ang sinasabi niyang balangkas, na galing daw sa Biblia at practical. Yung tinawag niyang mature seed vision o pananaw ng hinog na binhi. Tingnan natin yan. Sige. At dito nga madalas lumalabas yung tensyon, no? Yung gustong tumulong ng mga tagalabas versus yung pangangailangan na palakasin yung kakayahan ng mga lokal, na sila mismo ang mamuno sa sarili nilang paraan, hindi laging nakaangkla sa external help. Okay. Para mas klaro, ano pa yung problema talaga na nakikita ni Villases? Yung paulit-ulit daw na nangyayari. Yung parang cycle na darating yung mga misyonero, magtatayo ng simbahan, magbibigay ng suporta pondo, leadership, pero anong nangyayari pag nawala na yung tulong o after some time? Ayun, madalas daw, humihina or worse, nawawala yung simbahan. Yun yung tinutukoy niyang hidden cost of control. Maganda yung intensyon, di ba? Alagaan, gabayan, pero hindi namamalayan. Yun pala yung pumipigil sa kanila na matuto, na mag-mature. Parang overparenting, kumbaga. Ayaw gumitaw. Gets ko. So yung control, kahit galing sa mabuting puso, pwedeng maging hadlang pala. Oo, at hindi pala ito bagong idea lang. Binanggit din sa libro yung mga nauna nang nagsabi nito. Sina Henry Venn, Rufus Anderson, tapos si Roland Allen. Sila yung nag-propose nung 3 self-principle noon pa. Yung self-propagating, self-supporting, self-governing. Yun nga. Yan daw dapat ang goal para maiwasan yung dependency. Kaso, ang critique din minsan, yung mismong structure ng mga mission agencies, yun pa yung nakakahadlang para maabot yun. May mga signs daw ng dependency, halimbawa, dayuhan pa rin yung key leaders kahit ang tagal na. Oo. Okay. Ano pa? O kaya yung budget, malaking chunk pa rin, like more than 70%, galing pa rin sa labas. Tapos walang malinaw na plano paano magiging local yung funding o yung mga programa, parang dinrap lang from outside, hindi masyadong angkop sa local culture. Tapos yung pinakamasakit siguro, yung mga bagong church plants na boom, hihinto pag umalis na yung foreign workers. Ang bigat nun. So kung yan yung problema, dito na papasok yung solusyon niya, yung mature seed vision. Ano ba yung metaphor dito? Yung parang buto? Oo, ang ganda nga nung analogy niya, ang pagtatanim daw ng simbahan, dapat para nagtatanim ka ng buto. Ang expectation mo, lalago yan, magiging puno, mamumunga ng kusa. Hindi yung halaman na lifetime kailangan ng props o suporta. So from the very beginning, ang design na dapat. Ang design na dapat simula pa lang papunta na sa pagiging self-governing, self-supporting, nakaugat sa kultura, matibay sa doktrina, at higit sa lahat, kayang magre-reproduce pa ng iba sa sarili niyang context, hindi na aasa sa original planter. Wow! Ibang klase yon kasi binabago niya yung sukatan ng success, di ba? Oo, binabago talaga. Hindi na lang daw dapat yung dami ng umattend last Sunday o yung laki ng building. Ang tunay na measure daw ng isang hinog na simbahan, yung kakayahan niyang 1. Tumayo sa sarili. 2. Magpadala ng sarili niyang workers o misyonero. And 3, mag-multiply pa ng ibang communities of faith nang hindi na tumatawag pabalik for help. Parang yung puno nga na namumunga ng buto na tutubo rin. At may basehan daw to sa Biblia, hindi lang basta strategy. Sa New Testament, release, pagpapakawala,
hindi permanent control. Tingnan daw yung Great Commission. Hindi lang magbaptis, kundi make disciples, teaching them to obey everything I have commanded you. Kasama doon yung pagtuturo rin nila sa iba. Tapos yung model ni Paul, di ba? Sa 2 Timothy 2:2, yung narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na makapagtuturo naman sa iba. Cycle siya ng empowerment. O nga, pagpasa ng kaalaman at kakayahan. Hindi abandonment yun, kundi trust. Kaya importante yung 3 selves. At dinagdag na ng modern missiologists yung pang-4, self-theologizing. Yun nga. Ano ulit yun? Self-theologizing? Ito yung capacity ng local church na i-articulate yung faith nila gamit yung sarili nilang cultural categories, sariling wika, sariling metaphors, sariling concepts. Basta nananatiling faithful sa core ng gospel. Hindi nahiram lagi yung language, mas tumatagos. Makes sense. Okay, so malino yung konsepto. Pero, eto na. Paano to isasagawa? Yung mga practical na hakbang. May mga levers daw si Villasis na kailangang ipul. Unahin natin yung leadership pipeline. Ano yon? Hindi raw basta appoint lang, may proseso. Una, identify potential leaders. Ang bisihan daw, hindi lang yung credentials o edukasyon, kundi character, willingness to learn, tsaka yung natural influence nila sa community. Okay, character, teachability, influence. Tapos, Pangalawa, train them. Pero yung training dapat contextualized. Sa local language, focus sa Bible, pastoral care, practical leadership skills. At ito, crucial, paano sila mismong magdi-develop ng iba pang leaders. Hindi lang sila yung endpoint. tapos ipagkatiwala raw yung tunay na responsibilidad? Oo, hindi sila dapat shadow lang ng missionary. Kailangan may real authority sila to make decisions, to lead. At yung final step, yung bawat leader na na-train, ang goal niya is to mentor at least one other person. Tulad ng Paul Timothy model, di ba? Dapat built-in sa system yung multiplication. Got it. Leadership pipeline. Ano yung pangalawang lever? Pagsasalin ng pamahamahala daw. Oo, transition of governance. Sabi niya, dapat from the very start ng church plant, may clear transition plan na. Hindi yung, bahala na pag umalis ako. Dapat may timeline. Kailan ipapasa sa local leaders yung pag-hire ng staff, yung budget management, yung doctrinal oversight. Parang may phases. Pwedeng ganun. Halimbawa, year 1, baka co-leadership mo na. Year 2, majority na local sa council or board. Year 3, baka full authority na sa kanila. Pati yung legal structure dapat maayos for local ownership. Kailangan talaga ng intentionality. Hindi aksidente lang na mangyayari. Talagang deliberate. Okay. Pangatlong lever, pinansyal na disipulado. Financial discipleship. Connected yan. Hindi lang daw ito about raising funds. It's about teaching biblical stewardship from day one. Tapos mag-develop ng culturally appropriate ways of giving. Hindi lang yung kopya sa West na offering plate lang. Baka may ibang paraan sa kultura nila. At ito, mag-set ng clear, measurable goals para gradually ma-reduce yung external funding dependency. Yung parang winning process. Oo. Halimbawa, target, 25% reduction ng external support per year. Tapos i-monitor yun. Kailangan ng transparency, accountability, both ways. Okay. Pang-apat, katapatan sa doktrina at self-theologizing. Balik tayo dito. Medyo delicate balance to, no? Oo. Ang challenge, paano mo i-encourage yung local leaders na i-express yung faith in their own cultural terms without compromising yung essentials ng Christian doctrine? Kailangan ng wisdom dito. Guidance para di maging syncretistic, pero freedom para maging authentic. Mahirap pero kailangan. Okay? Pang-5, mga sistemang nagpaparami. Multiplication systems. Hindi lang yung leader ang nagmumultiply, kundi yung system mismo. Dito pumapasok yung mga simple training models, like yung T4T, Training for Trainers. Ang idea, yung mga bagong believers, hindi lang sila consumers ng teaching. Sila mismo, kine-train agad paano i-share yung natutunan nila sa iba. Bawat tinuruan, nagiging tagapagturo. Mabilis ang pagkalat. Parang viral effect? Okay. At yung pang-6 at huli, pagbabago sa papel ng nagpapadala.
shift in the sender's role. Ito ata yung pinaka-challenging. Marahil. Kasi ito yung sa side ng missionary or sending agency. Kailangan daw ng major shift sa mindset. Mula sa pagiging director, boss o may-ari, ang role dapat maging coach, mentor, trainer, prayer partner, mobilizer ng local leaders. Hindi na siya yung bida. Dapat may clear exit strategy. Kailan at paano siya magle-let go. At ano yung sukatan ng success nila? Ang celebration daw dapat hindi lang yung achievements nung missionary, kundi yung capacity ng local church na tumayo mag-isa. At lalo na, yung point na sila na mismo yung nagpapadala ng sarili nilang missionaries. Yun yung ultimate passing the torch. Kaya may mga tanong si Velasquez na dapat masagot ng planter. Sino mamumuno pag umalis ako in 12 months? Ilang % na ng budget ang local? Anong decisions pa ang kailangan ng approval ko? At bakit? Paano na yung gospel na i-express locally? Sino na yung mga Timothy ko na nagmamentor na rin ng iba? Grabe! Ang laking pagbabago nga sa paradigm. So, para sa inyo na nakikinig na mga learners din, ano kaya ang takeaway dito? Para sa akin, nagbibigay ito ng framework para i-evaluate natin yung mga efforts natin na may long-term impact dapat. Pinag-iisipan yung leadership development, sustainability, cultural sensitivity na hindi lang applicable sa church missions, di ba? Oo, tama ka. Pwedeng-pwede sa community development, sa NGO work, sa education, kahit sa business startups na cross-cultural. So, pwedeng i-apply yung principles. Definitely. Yung principles ng pag-iwas sa dependency, pag-build ng local ownership, pagpaplano ng transition. Universal yan eh. Pwede nating itanong sa sarili natin sa mga proyektong sinusuportahan natin o organisasyong kinabibilangan natin. Paano ba natin sinusukat ang success? Sa laki ng operation, dami ng activities, o sa capacity ng tinutulungan natin na eventually sila na talaga ang mag-take over at mag-sustain? Magandang tanong yan. So, kung ibubuod natin, ang pinakamensahe ng libro ni Villases ay yung pag-shift mula sa mga modelong unintentionally man ay nagcreate ng dependency patungo sa mga modelong nag-e-empower talaga ng local leadership, yung mature seed vision niya. Ang argument, true success is found in release, not control. Tama. At siguro, bilang pangwakas na food for thought para sa inyo, subukan ninyong tingnan ang mga inisyatiba o organisasyon na importante sa inyo. Tanungin nyo, paano ba talaga sinusukat doon ang maturity, ang tunay na paglago? Sa laki ba ng nagagawa ngayon dahil sa external input? O sa kakayahan nitong magpatuloy, lumago pa at magparami? Kahit wala na yung original na nagsimula. Isang tanong na bumabalik sa lahat ng pinag-uusapan natin. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa paghimay nating ito. Hanggang sa susunod!